Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessa Aquino. Happy TNK Day po at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Hello, Miss Honey. Welcome back po sa ating programa. Yan. Thank you, Jessel, at sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging po sa PBS Receiver app. Happy TNK listening po sa inyong lahat. At happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook live stream ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine. Ang bilis ng panahon, Jessel, dahil malapit na tayong magpaalam sa buwan ng Abril. Ayan. Pero bago po natin i-welcome ang buwan ng Mayo, nais po muna namin kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa lahat ng mga ka-TNK natin na nakasama natin sa ating mga makabuluhang talakayan nitong buwan ng Abril. Tama, Miss Honey, no, naging siksik nga po yung mga pinag-usapan natin nitong mga nakaraang episode po, no, nakasama natin yung National Commission for Culture and the Arts para sa ating double episode po na National Literature Month at Filipino Food Month. And nitong nakaraang episode nga natin, last week, nagkaroon din tayo ng ating programa na Legal Hour with Attorney P, our very own Attorney P, kung saan pinag-usapan natin ang Safe Spaces Act na kilala rin sa na bilang Bawal Bastos Law. Na-miss ko ang episode na to, Miss Jessel, pero looking forward ako sa ating susunod na Legal Hour. Ako rin naman po, Miss Honey. Pero matapos po tayong magkaroon ng legal perspective from our episode last week po, no, dumako naman po tayo ngayon sa statistics. Kasi kailan lang po, Miss Honey, ay inilabas nga po ng Philippine Statistics Authority ang 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS. Tama ka, Jessel. At para sa kalaman ng ating mga ka-TNK, ang NDHS ay pang-13 na pala to, no? Sa series ng National DHS data na isinasagawa pa pala ng ating bansa, no? Mula noong taong 1968. Hindi pa tayo buhay nun, Jessel. Ayan. Pero ang kakaiba sa 2025 NDHS ay ito po yung first time na inimplement ng Pilipinas ang midterm survey dito sa ating bansa. Dati kasi, every 5 years pala to, Jessel. At nire-release ang survey na ito every 5 years, no? Pero ngayon, naging every 3 years na lang siya. Kaya po pala 13 pa lang po, no, from 1968, no. Kaya Miss Honey, looking forward nga rin po ako na malaman yung mga resulta nga po ng NDHS. Kaya naman mga ka-TNK, para sa episode natin ngayong araw na pinamagatang Usapang Urgent, The Realities of Filipino Women Today, ay nag-imbita tayo ng isang special guest mula mismo sa Philippine Statistics Authority. Gusto ko tong topic na to, Miss Jessel, no? Dahil statistically speaking nga, ay marami pa ring challenges talaga ang kababaihan. Kaya hindi pa rin natin makamit yung tunay na gender equality. Pero before we dig in, ika nga doon sa before we dig deeper sa mga data about women, ay batiin muna natin ang mga masugid nating manonood tuwing Sabado sa ating episode replay sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 ng Affordabox. At speaking of replay nga po, kung
gustong balikan ng ating mga ka-TNK ang mga past episodes natin from previous years po, mangyari lamang po na bisitahin ninyo ang PCW website, YouTube channel at ang ating Digital God Library. That's right, Miss Jessel, no? Dahil dito sa TNK, hindi pwedeng pagkatapos ng isang episode, move on na agad tayo, no? Kasi nga, truth be told, ay maraming issues ang kinakaharap ng mga kababaihan. Kaya mahalaga na binabalikan natin ang ating mga pinagdaanan at mga nagawa natin sa ating advokasya upang malaman natin kung ano pa ang magagawa natin para sa susunod na henerasyon ng kababaihan. I agree, Miss Honey. Kaya naman po sa punto pong ito, alamin naman natin kung ano po ba ang good work na nagawa ng ating mga Godvocates sa ating featured God Work for the Week. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Mas maraming oportunidad para sa kababaihan in non-traditional occupations. Nagtipon nga po ang leader mula sa iba't ibang sektor ng ating bansa, no, sa pre-ASEAN Summit na pinamagatang National Consultation on Women in Non-Traditional Occupations upang palakasin ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce. Pinangunahan ng talakayan ni na Police Brigadier General Vina H. Guzman ng Philippine National Police na kumatawan kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates at syempre ng ating very own PCW Chairperson Ermelita V. Valdevilla. Sa pamamagitan po ng isang multisectoral workshop na buo ang mga konkretong hakbang upang higit pang mapalawak ang oportunidad para sa kababaihan, kabilang ang pagtugon sa diskriminasyon, pagpapalakas ng child care support, at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa sexual harassment. Naging bunga nga po ng konsultasyon ng isang call to action na naglalayong pabilisin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa iba't ibang industriya. Ang nasabing konsultasyon ay isang patunay na mas maraming pintuan ang binubuksan para sa kababaihan tungo sa inklusibong pag-unlad. At para naman po sa isa pa nating featured God Work, kababaihan nangunguna sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pagdiriwang nga po ng Earth Month ngayong Abril, tampok ang kababaihan bilang mga nangunguna sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na sa Sierra Madre. Sa pangunguna ng Haribon Foundation, pinalalakas ang boses ng kababaihan sa environmental governance, kasunod ng Women's Forum 2026 na ginanap noong March 26 sa Quezon City, katuwang ang Biodiversity Management Bureau at Biofin. Ipinakilala rin ang GEDSI o Gender Equality, Disability and Social Inclusion Toolkit ni Noel Resurrection na naglalayong tiyakin ang inklusibong pangangalaga sa kalikasan kung saan walang naiiwan. Sa hanay ng mga leader, ibinahagi ni na Beatrice Laines, Helen Siyat at Rhea Castillo ng Kalipi ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Bagamat 15% pa lamang ng environmental leadership sa mundo ang kababaihan, patuloy ang panawagan para sa mas malawak na partisipasyon mula sa pamumuhunan sa biodiversity-friendly enterprises hanggang sa pagbibigay ng puwang sa kababaihan sa paggawa ng desisyon. Ayon kay Haribon Chair Marian Quebral, ang hinaharap ng kalikasan ay nakasalalay sa pagkakapantay-pantay. Sa huli, malinaw ang katotohanan na ang kababaihan ay hindi lamang tagapangalaga ng kalikasan, kundi sila rin ang susi sa isang mas sustainableng kinabukasan. At para naman sa ating panghuling featured God Work for the Week, UNCSW 70 pinagtibay ang papel ng kababaihan sa kaunlaran ng bansa. Ibinahagi nga po ni PCW Chairperson Ermelita Valdevilla sa ginanap na report back session noong April 20, 2026 ang mahalagang tagumpay mula sa ika-70 session ng United Nations Commission on the Status of Women o UNCSW 70. Sa kauna-unahan nga pong pagkakataon ay pinangunahan mismo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Delegation o PhilDel, isang malinaw na patunay ng matibay na suporta ng pamahalaan sa gender equality at women's empowerment. Ayon po kay Chair Ermi, hindi lamang simboliko ang partisipasyon ng Pangulo. Ipinakita nito ang konkretong layunin ng bansa na isulong ang karapatan ng kababaihan mula sa pandaigdigang usapan hanggang sa mga aktwal na pagbabago sa mga komunidad. Kabilang sa mga pangunahing tagumpay ang economic empowerment ng kababaihan, pag-advance sa justice sa digital age at pagpapalakas ng climate change at inclusive justice. Binigyan din ng patuloy
ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masigurong ang mga polisiya ay may konkretong epekto sa buhay ng mga Pilipina. Samantala, ibinahagi ni House Committee on Women and Gender Equality Chair Maria Rene Ann Lourdes Matibag ang mga panukalang batas upang palakasin ang proteksyon sa kababaihan, kabilang ang pagpapalawak ng Anti-Vowsy Act at Safe Spaces Act, lalo na sa online spaces. Nagpahayag din ng suporta ang hudikatura sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo na tiniyak ang patuloy na reforma sa justice system upang mas marinig ang tinig ng kababaihan, matiyak ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Sa kabuuan, ipinakita ng report back session na kapag napapalakas ang kababaihan, umuunlad ang buong bansa. Good job po sa lahat ng ating mga kapwa advocates na patuloy na lumalaban para sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Ngayon naman, Miss Honey, ay alamin naman natin ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Dahil pag-uusapan natin ngayong araw ang resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS, narito ang ating Say sa TNK Question of the Week. Sa dinami-dami ng isyong kinakaharap ng kababaihan ngayon, alin ang pinaka-urgent para sa iyo at bakit? So ano nga ba yung pinaka-urgent sa tingin nyo sa issues ng kababaihan at bakit? Kaya nga Nakapost na po ito sa ating Facebook page at sa PCW Official Viber Channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 o mag-comment dito sa ating Facebook livestream po. Always remember, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At mula po sa say ng ating mga ka-TNK, alamin naman natin kung ano po ang say ng Philippine Statistics Authority sa resulta ng 2025 NDHS. Tutukan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga.
Ito po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Usapang Urgent, The Realities of Filipino Women Today, kasama po natin ngayong hapon ang Chief Statistical Specialist mula po sa Demographic and Health Statistics Division ng Social Sector Statistics ng Philippine Statistics Authority. Ang haba nun, Miss Jessel. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa ating programa si Miss Teodoro Orteza o Sir Teddy. Happy TNK Day po sa inyo, sir. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Sir Teddy. Sir Teddy, diretso na po tayo sa kwentuhan po natin. Kamakailan po ay naglabas ang PSA ng Preliminary Report ng 2025 National Demographic and Health Survey on NDHS. Ayon po sa datos na to, halos 4.9% ng kababaihan na edad 15 hanggang 19 po ay nakaranas na ng pagbubuntis. Gaano po kaseryoso ang usaping ito sa kinabukasan ng ating mga kababaihan? Tama po. Ayon nga po sa resulta ng ating 2025 National Demographic and Health Survey, 4.9% ng mga kababaihan na may edad 15 hanggang 19 ay nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis. Kabilang dito ang mga nagkaroon ng ipinanganak na sanggol, 3.4%, buntis sa panahon ng interview, 1.3%, o nakaranas ng pregnancy loss, less than 1%. Kung ayon naman sa mga rehiyon, pinakamataas ang teenage pregnancy sa Region 9 na may 10.5%, kasunod ang Region 12, 8.2%, at Mimaropa, ganon din ang porsyento, 8.2%. So, batay sa antas ng edukasyon, ang mga kabataang babae na may ilang taon ng primary education ang nagtala ng pinakamataas na porsyento ng pagbubuntis na umabot ng 16.6%. Sa usapin ng Wealth Index, pinakamataas ang teenage pregnancy sa mga kabilang sa pinakamahirap na wealth quintile or yung lowest index na mayroong 9.3%, at pinakamababa sa pinakamayayamang quintile na mayroon lamang ng 1.4%. So yun po bali yung nagaling sa resulta ng 2025 NDHS. Opo. Nabanggit nyo, Sir Teddy, no, na yung mga nasa pinakamahirap na grupo, sa kanila mas mataas yung adolescent o teen pregnancy. Ano po kaya yung, may correlation po ba ito dun sa access po nila sa information, sa education, and other opportunities? Opo, mas mataas ang adolescent pregnancy sa poorest quintile ay marahil sa mga sumusunod na kadahilanan ayon sa pag-aaral. Una, limitado ang exposure nila sa comprehensive sexuality education at reliable na sources ng impormasyon, kaya mataas din ang risk ng misinformation at kakulangan sa kaalaman tungkol sa reproductive health education. Pangalawa, limitado rin ang access nila sa family planning at reproductive health services pwedeng sa kanilang komunidad, o kaya mahirap makakuha ng counseling at contraceptives. So ito ang nagiging kakulangan sa resources na maaaring magresulta sa mataas na risk ng unintended pregnancy. Pangatlo ay yung contribution ng socioeconomic factors. So ang poverty at ang mababang antas ng edukasyon ay magkaugnay ayon sa pag-aaral. So mas mataas ang posibilidad na huminto sa pag-aaral at limitadong oportunidad sa buhay na lalo pang nagpapataas ng kanilang vulnerability
sa maagang pagbubuntis. Opo. Pero, Sir Teddy, doon din po sa report natin na 2025 NDHS, lumabas din po na mahigit kalahati naman po ng mga may asawang babae, yung ayaw naman pong magkaanak. Ano naman po ang kaibahan nito sa mga previous po natin na NDHS, and may mga data pa po ba tayo kung ano po yung dahilan nila doon sa decision na ito? Okay po. So meron pong datos tayo ng 2025 or kahit yung sa previous NDHS na nagsasabi halimbawa noong 2022 NDHS, 48.8% ng mga may asawang kababaihan ay ayaw na ng karagdagang anak. At ito naman, 2025, tumaas ito ng bahagya sa 49.4% na nagsasabing ayaw na pa rin nilang magkaanak. So, kung titingnan naman natin sa mga may anak, yun pong mga mayroon pong isang anak, pero nagsasabi na sila na ayaw na nilang magkaanak, ay tumaas din po mula 22.2% noong 2022 in DHS, tumaas ito sa 25.8% sa 2025 in DHS. So nagkaroon po ng pagtaas. Mayroon ding naitalang pagtaas kahit doon sa mga wala pa silang anak, pero ayaw na nilang magkaanak. Ang pagtaas pong ito ang isang dahilan ng patuloy na pagbaba ng ating total fertility rate sa bansa. So, halimbawa po dito noong 1993, ang total fertility rate ay nasa 4.1 children pa po. So, at tuloy-tuloy po itong bumaba. Sa kasalukuyan pong estado na nasa 1.7. Ang ibig po sabihin nito, ang 1.7 na total fertility rate ay kung mananatili ang kasalukuyang antas ng fertility, ang isang Pilipina ay magkakaroon ng tinatayang 1.7 na anak sa buong buhay niya. Base sa ating 2025 NDHS. So ang total fertility rate po ay karaniwang bilang ng anak na maaring ipanganak ng isang babae sa panahon ng kanyang reproductive years. So ang reproductive years po na sukatan dito ay yung mga kababaihan edad 15 to 49 na kung mararanasan nila ang umiiral na tinatawag nating age-specific fertility rates at mabubuhay sila hanggang sa pagtatapos ng kanyang reproductive period, ang tinatayang bilang lamang po ng anak ay 1.7 bawat babae po. So mababa po ito sa tinatawag nating replacement level na 2.1. So dati po, Miss Honey, 4.1. No? Parang sa isang babae po, 4 yung kanyang parang average On the na average, maging anak. Tapos ngayon 1 na lang. Tapos yung regular pala ay yung 2.1. 2.1. I see. Hindi po ba yun maganda? Or hindi po ayos dapat? Sir Teddy. Kasi parang kanina po nausap natin, po siya, may teenage pregnancy. Tapos ngayon po parang magkakaroon naman ng somehow scarcity ganyan sa fertility rate. Opo, pero ito po ay nakabase po sa tinatawag nating transition, ang demographic transition. Kadalasan po yung mga bansa habang umuunlad ay bumababa din po yung mga bilang ng kanilang mga anak. And hindi naman po ito maganda or mabuti or hindi mabuti dahil nga po ito ay natural na phenomenon ang pagbaba. Pero ang kailangan po dito natin is yung tinatawag na mga programa dahil mayroon din po itong mabuting idinudulot tulad po ng halimbawa demographic dividend kung saan po mas marami po yung tinatawag nating independent or yung nagtatrabaho kumpara po sa dependents or yung mga nakadepende sa nagtatrabaho. Pero sabi nga po sa pag-aaral, ito po ay hindi automatic. Kailangan po ng mga programa bago para po natin ma-reap or makuha yung tinatawag nating demographic dividend. Yun pala siya. So kaya natin siya binabantayan din, no, para
kumbaga may ayon natin yung mga programs ng gobyerno dun sa ano yung pangangailangan. Depende dun sa data na inilalabas nga ng ating Philippine Statistics Authority. Sir Teddy, ayan, usapin pa rin tayo ng panganganak at pagbubuntis. Dito po sa last NDHS, no, mataas daw po yung bilang ng mga buntis na nagpapa-check up na. So, nagpe-prenatal. Pare-pareho po ba ito sa buong bansa o meron pa rin po tayong mga areas na may challenges pa rin, no, pagdating sa prenatal check-up? And gaano nga po ba kahalaga ang prenatal check-up at binabantayan din po natin ito sa NDHS? Tama po. Mayroon po ito, nagbabari po ito sa iba't ibang region natin. No? Pero para po sa mga kababaihang edad 15 to 49 na nakatanggap ng tinatawag nating antenatal care or ANC mula sa isang skilled provider katulad po ng doktor, nurse o midwife, bahagyang tumaas ang porsyento mula noong 1993 hanggang 2013, bumaba po noong 2022. Alam natin po, pandemic po, Opo. period po ito. And muli po tumaas dito sa huli nating report, naging 87.4% na po tayo sa 2025 NDHS. So, ang antenatal care na may 4 o higit pang pagbisita sa kanilang health care o hospital ay patuloy na tumataas mula noong 1993, bagamat bumaba ng bahagya noong 2022. So ito po yung 4, no? 83% and 84.6% naman noong 2025. Sa bawat rehiyon naman, ang panghuli na rehiyon na may kababaihang nakatanggap ng antenatal care ay pinakamataas sa Central Visayas po, 64.3%. At pinakamababa naman sa BARM na medyo ito po yung kailangan natin ng tulong siguro, which is only about 14% ang nagbibisit po sa or naka-receive ng antenatal care. So mahalaga ang prenatal check-up dahil ito ay ang pangunahing paraan upang masubaybayan ang kalusugan ng ina at sanggol. May iwasan ang komplikasyon at matitiyak ang ligtas na panganganak. Ang datos ng prenatal basics ay binabantayan upang makita kung sapat ang access ng mga kababaihan sa serbisyong pangkalusugan ng Department of Health at kung bumababa ang maternal at infant mortality po. Kamusta naman po, Sir Teddy, yung datos po natin tungkol sa postnatal check-up naman po? At gaano rin po ito kahalaga para sa mga nanay po? Okay po. So, tumaas mula 75.4% noong 2022 hanggang patungong 76.6% nitong nakalipas na taon, noong 2025. So, ang mga ina na nakatanggap ng postnatal check-up nagpapakita ng patuloy na pagbuti ng access sa mahalagang serbisyo ng pangkalusugan matapos manganak. So mahalaga ang postnatal check-up dahil makakatulong ito sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa komplikasyon at pagbigay ng gabay sa family planning at newborn care. So sa kabuuan, ang ipinapakita nito ang positibong pag-unlad sa maternal health services kasabay ng pangangailangang patuloy pang palakasin ang access sa kaligtasan ng mga ina at sanggol. Ayan, maraming salamat po, Sir Teddy Orteza, sa ibinahagi niyo sa amin. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan naman natin ang tungkol po sa contraception, violence against women, at iba pang urgent na usapin base sa NDHS. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita pwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalag. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at bago po tayo magpatuloy sa ating episode, mag-hello po muna tayo sa ating mga nanonood po sa Facebook Live ng PCW, sa Barangay Vauci Desk Officer and Committee on Education of Barangay Poblacion, Sangguniang Barangay Magallanes, Cavite, kay Vauci Desk Officer of Barangay Tabok, Mandaue City, Cebu. Barangay Tabok daw po is watching. Hello po kayo sa inyo dyan. Kay Romel Livid at kay Sean Kyle Flores, kay Gregory Magbanwa, and kay Chair Bukoy, watching from Cebu. Hello Meron pa po. si Marichu Montesilio, nanonood din daw sa atin. Hello po sa inyo at salamat po sa panonood. Para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Usapang Urgent, The Realities of Filipino Women Today, kasama pa rin po natin si Mr. Teodoro Orteza. Siya po ang Chief Statistical Specialist mula sa Philippine Statistics Authority. Ayan. Welcome back po, Sir Teddy. Lumabas po dun sa nagdaang NDHS. Sabi po doon ay 33.8% ng kababaihan ang gumagamit ng contraception o contraceptives, no? Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba yung ibig sabihin nito? Kumusta po ito kumpara dun sa mga nakalipas po nating NDHS? Okay po. Ang 33.8 contraceptive use sa NDHS ay tumutukoy sa bahagdan ng kababaihang nasa reproductive age o ito yung 15 to 49 years old na gumagamit ng kahit anong modern o traditional family planning methods upang maiwasan o maplano ang pagbubuntis. So kabilang dito ang mga modern methods tulad ng pills, injectables, IUD, implants, sterilization at condom. Pati na rin ang ilang traditional methods gaya ng withdrawal o calendar method. Bagamat kababaihan ang pangunahing respondents ng survey ng NDHS, ang paggamit ng condom ay tinatanong din para isa alang-alang din dahil ito ay reported bilang family planning method. Kaya maaari rin itong sumalamin sa kahit na ginagamit ito ng mga kalalakihan. At mayroon din pong, dalawa po ang klase ng kondom, no? Mayroong pang lalaki and mayroon ding pambabae. Sa pagtingin sa trend naman ng nakaraang NDHS, ang contraceptive use sa Pilipinas ay unti-unting tumataas o nananatiling stable na nagpapakita ng patuloy na paglawak ng access at paggamit ng family planning services. So, gayunpaman ang antas na nasa paligid ng 1/3 lamang ng kababaihan ay nagpapahiwatig na may malaking bahagi pa rin ng populasyon na hindi gumagamit ng contraception. So, posibleng dahilan nito ay yung tinatawag nating unmet need, kakulangan sa impormasyon, access barriers o socio-cultural factors po.
Sir Teddy, curious lang kasi nasabi niyo po na na itatanong din yung paggamit ng condom. Then, kasama rin po ba natatanong yung vasectomy naman po doon sa kalalakihan? Kasama po yung datos about vasectomy pero itinatanong po ito doon sa kababaihan. Okay Tinatanong po kung yung partner po ba nila ay nagpa-vasectomy. Ayun. Katulad rin po nung pagtatanong ng sa condom. Sa Opo. babae rin po tinatanong pero kung yung partner niya ay gumagamit ng condom. Opo. Kasi mahalagang ano to, no? Development. Kasi before, di ba, yung mga family planning na programs, nakatuon lang doon sa babae lagi. So dito nakikita natin na yung equal responsibility pagdating sa family planning ay talagang natututukan na rin at na ipapasok natin doon sa mga official data ng government. Opo. Sir Teddy, dumako naman po tayo sa usapin ng violence against the women of VAW. Sakto po no, marami tayong mga VAWC desk officer na nakikinig ngayon. Oo. Ano po ang resulta ng NDHS tungkol rito at kamusta po ang trend ng ating data po no? Tungkol po sa kung meron po ba tayong comparative data or trend po sa mga babaeng nakaranas ng VAW simula 15 or yung mga type of violence po and mga number po siguro or data ng mga kababaihang naka-experience naman po ng VAW. Sa last siguro yung mga nung 2025 po no and anong types nga po ng violence yung naranasan nila. Okay po. Makikita natin na ang porsyento ng mga kababaihang nakakaranas or nakaranas ng karahasan mula sa asawa o partner, ito po yung tinatawag nating domestic violence or intimate partner violence. Katulad halimbawa ng emotional violence, physical violence o sexual violence ay tuloy-tuloy na bumababa mula 29% noong una itong isinama sa NDHS, which is the 2028 NDHS, hanggang ngayon po 15.4% na lamang po. So parang mga 15% na rin yung nabawas sa mula 2028 hanggang 2025 NDHS ayon po sa percent ng mga kababaihan. Para po sa emotional violence, bumaba mula 22.6% noong 2008. Ngayon po ay nasa 14% na lamang na itong 2025 NDHS. Sa physical violence naman, mula 14.4% noong 2008, ngayon po ay 5.3% na lamang po sa 2025 NDHS. Sa sexual violence naman, mula 8%, abot na lamang po ng 1.8% nitong 2008. Sa iba't ibang region po, ang ever experience ng domestic violence ay pinakamataas na sa Caraga, which is 24%. At pinakamababa naman sa BARM. So, ang BARM po kahit noong 2022 ay sila rin po ang pinakamababa pagdating po sa domestic violence. Tapos ito, Sir Teddy, yung data po na to yung naka-experience ng iba't ibang uri ng VAW, no? Anumang uri ng VAW, mula nung 15 years old sila, tama po? Opo, ito po yung mga kababaihan na edad 15 to 49 years old. Sir Teddy, regardless po ito kung reported or hindi. Ito po yung reported sa police po ba? Opo, yung mga Opo, yung mga ganun po ba? Opo, ito po ay base po sa interview. So meron pong sinusunod na proseso, meron pong hiwalay na module sa NDHS na kailangang ma-secure yung privacy ng kababaihan bago po sila i-interviewin about violence against women. So, meron pong international approach na sinusunod para po makuha yung datos on violence against women So, sa NDHS. so parang lumalabas, Sir Teddy, na parang mas reflective ito, no, dun sa magnitude talaga ng violence against women. Kasi nga, maaaring hindi lahat ay nakakapag-report po sa police o sa barangay, ano? Tama po. Ito po ay base po sa sinabi mismo ng babae Opo. na siya po ay nakaranas
Kahit po, mayroon po ito nung, tama po yung tanong niya, pwedeng in the last 12 months or since age 15 po siya, nagkaroon po ba siya ng karanasan sa violence against women. Opo. Sir Teddy, dito rin po sa NDHS, ayan, sabi po 41% ng kababaihan na sa kasalukuyan ay either divorce po sila o hiwalay, separated, or byuda, ay nakaranas daw po ng intimate partner violence. So ano po yung, may kaugnayan po kaya ito tungkol po dun sa women empowerment, no? Mas naglalakas loob na nga po ba yung kababaihan na umalis dun sa mga abusive relationships kahit na wala naman pong divorce sa ating bansa? Opo, mayroon po dito, sa NDHS po mayroon din parang pwedeng sabi natin na mayroon ng isang timing issue, no? So, halimbawa rito yung, pero ganun pa man, ang pang-aabuso ang pangunahing mitsa. So, ang karahasan ay nanatiling malakas na dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga pamilya. Pero, ang mataas na porsyento sa grupong ito ay sinyalis na ang mga babaeng nakaranas ng abuso ay hindi na nananatiling victim. Ipinapakita nito na marami ang gumagawa ng konkretong hakbang para protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak. Mayroon din itong posibleng timing issue, yun po yung nasabi ko, sa pag-report, posible po kasing naging divorce muna sila, saka nagkaroon ng pang-aabuso sa another partner, or yun naunang naabuso muna, kaya nagkaroon ng divorce. So, ang panghuli ay maaari ring sabihin na ang mataas na bilang ay bunga ng mataas na yung awareness ng mga kababaihan para magsabi ng kanilang naranasan. So, mas marami ang nakakaalam na ngayon kung ano ang intimate partner violence at hindi na ito tinitingnan bilang isang pribadong usapin lamang sa loob ng bahay, dahil dito mas bukas na ang silang aminin at i-report ang karanasan kapag tinatanong sa mga survey. So actually during pre-test, nakakita na po kami ng mga sumasagot din ng na nakaranas po sila ng violence, which is during the actual kung saan ginaganap na ito sa buong Pilipinas. Ay ibig sabihin, hindi na siya parang nahihiya na magsabi talaga kung ano yung kanilang naranasan. Opo. Parang hindi na tabu, na hindi na dapat pag-usapan pa. Sir Teddy, base po dito sa resulta din po nitong nakaraang NDHS, no? Bukod po sa mga napag-usapan na natin, ano pa po yung mga remaining challenges o mga issues na kinakaharap po ng kababaihan na sa tingin niyo po ay dapat pang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan? Okay po. So, batay po sa 2025 NDHS ng PSA, bagamat may mga pag-unlad, nananatili ang mga sumusunod na issue na nangangailangan ng masusing atensyon ng pamahalaan. Halimbawa dito yung patuloy pa rin tayong nakakakita ng statistika patungkol sa teenage pregnancy. So bagamat bumaba ang teenage pregnancy sa edad halimbawa na nakakapture sa NDHS na 15 to 19, mula 8.6 noong 2017, ngayon ay nasa 5.4 po ito ng bumaba po ito ng bagya. So, pero kung titingnan po natin ang pagkakaroon ng mga live births sa mga batang edad na ito ay tinuturing na developmentally inequality issue na dapat rin tutukan ng ating pamahalaan. Isa rin po dito yung wealth at regional disparities. Ang access sa kalusugan at reproductive rights ay mayroong parang hindi pantay na karapatan. So halimbawa, ang fertility rate sa mga pinakamahirap na pamilya ay mataas na nasa 3.1, habang sa pinakamayayaman ay 1.4 lamang. Kasama rin po rito, siyempre, ang gusto natin is to eliminate yung domestic violence.
pero halos ang pagbaba po nito ay ah, hindi ganon ka-abrupt. So nakakakita pa rin po tayo ng mga statistics, although mas gusto po natin yung i-eliminate ang domestic violence. Kasama rin po dyan yung mababang pagtaas ng ating family planning. Sa ngayon po, yun nga po yung report na 38 or 50, halos 50% sa kabuuan ng mga kababaihan ang gumagamit ng any kind of either modern or traditional family planning. Pero hindi pa rin po ito tulad sa ibang bansa, halimbawa nang maabot sila ng 70 to 80%. Dahil po siguro sa Pilipinas ay mayroon po tayo ng choice kung ano po yung ating gustong gamitin na family planning method. Yun po siguro yung mga urgent para sa paningin po namin. Maraming salamat po. Ayan. Mas mula naman po sa resulta ng NDHS, alamin naman natin ang resulta ng ating Say sa TNK Question of the Week. Sir Teddy, kanina nga po, tinanong natin ang ating mga ka-TNK na sa dinami-dami ng isyong kinakaharap ng kababaihan, ano nga po ba yung sa tingin nila ay pinaka-urgent at bakit? Ayan. Very NDHS nga po, no, yung sagot ni Russell Leavalo. In my opinion, violence against women ang pinaka-urgent kasi buhay at kaligtasan ang nakataya. Ayan, ganyan din, Jessel, no, yung sabi ni Queenie Rose Atip. Sabi po niya, para sa akin, ang pinaka-urgent issues na kinakaharap ng kababaihan ngayon ay violence against women and children na lubos na nakakaapekto sa mental health condition nila. Because of the increasing case of this issue, this leads to low quality of lifestyle, relational dysfunction, and toxic environment. Ito naman po ang say ni Rose May Liwag Peralta. For me, urgent yung teenage pregnancy na ang mga nakabuntis ay adult na. Very alarming base sa news. Ayan. Kasi nga bukod sa teenager, 15 kasi yung base nung nung NDHS. NDHS, Pero yes po. di ba nga sa statistics din yung mga below, yung 10 to 14. Okay, nagkakaroon na rin adolescent ng, pregnancy. cases dyan ng pregnancy, no? At mula naman po sa perspective ng kalalakihan, say po ni Christian Ibana, para sa akin, isa sa pinaka-urgent na isyong kinakaharap ng kababaihan ngayon ay ang karahasan at iba't ibang anyo ng pang-aabuso laban sa kanila. Mahalaga itong bigyan ng pansin dahil nagdudulot ito ng matinding trauma, takot at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Dahil rito, naapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pakikitungo sa ibang tao. Say naman ni Sean Kyle Flores, ang pinaka-urgent na issue na kinakaharap ng kababaihan ngayon ay mental health. Dahil sa mga pagsubok at karanasan na pinagdadaanan, mahalagang mabigyan sila ng sapat na suporta upang makabangon mula sa depresyon, emosyonal na paghihirap at trauma. Ang pag-aalaga sa kanilang kalusugan, pangkaisipan ay susi upang muli silang maging matatag at makapagpatuloy sa misyon. Ayan. At para sa ating final insight, ito ang say ni JC Conti. Sa aking opinion, ang mga pinaka-urgent issues na kinakaharap ng kababaihan ngayon ay ang mga sumusunod. Una raw, ang persistent VAUSI at technology-facilitated VAUSI. Pangalawa, pagtaas ng pagbubuntis. Yan, ng batang nasa edad na 10 to 14 taong gulang, no? Number 3, economic vulnerability due to crisis impacts. Ang mga ito ay nagdudulot ng iba't ibang pagsubok sa buhay ng kababaihan at maaaring magresulta sa health, financial, and psychosocial stress. Yan. Ang pagbibigay ng suporta ang pangunahing tulong na kailangan nila. Sa prevention naman, ayan, sabi ni Jason, no? Ni JC, napakahalaga ang pagbibigay ng pagpapalaganap ng wastong kaalaman sa kababaihan, pati na rin sa kalalakihan, upang hindi na humantong sa ganitong sitwasyon. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman po ang masasabi ni Sir Teddy sa say ng ating mga ka-TNK? Ayun po, maraming salamat po. At tama po yung mga sinabi ng ating mga ka-TNK po. Patuloy po siyempre si PSA na magkakalap ng mga datos para po sa ating mga kababaihan. So as mentioned po kanina, ang NDHS po ay gagawin na every 3 years. So marami at mas madalas po kami magre-release ng mga datos kasama na po yung violence against women.
Maraming salamat po sa inyong insight, Sir Teddy Orteza. Sa atin pong pagbabalik, alamin natin kung ano ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga lahat ng tao ay mula sa iyong sinapupunan. Hindi ka may karapatang magdesisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading ka ng hamangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagtatapos ng ating episode na pinamagatang Usapang Urgent, The Realities of Filipino Women Today, ito po ang ating huling katanungan para kay Mr. Teodoro Orteza. Ayan. Sir Teddy, bilang kinatawan ng PSA na kayo nga po ang source ng ating official government data, ano po ang mensahe nyo? Una, sa mga ahensya ng gobyerno. Pangalawa po, sa local government units. And then sa researchers and students at iba't pa nating kababayan. Yun po. So nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga ka-TNK sa kanilang patuloy na pagsuporta at aktibong pakikilahok sa mga programa at adhikain ng Philippine Statistics Authority. Ang ating mga kababayan ay maaaring makiisa at makipag-participate sa mamagitan ng pagpapaunlak at pagsagot ng ating mga survey at censuses. Kasama na po dyan yung ating mga local government units na tulungan po kami upang makapag-interview po ang aming mga researchers or interviewers sa bawat bahay po na amin pong pinupuntahan. Kaya sa susunod na dumating ang aming mga enumerator sa inyong lugar o kaya ay napili bilang kalahok sa isang survey katulad ng NDHS, wag po tayong magatubiling makiisa. Ang bawat sagot po ninyo ay isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad at makakapagbigay po tayo ng mga datos sa ating mga ahensya ng gobyerno na siya pong magbibigay ng mga pulisiya at programa upang po maayos po ang ating mga tulong sa ating mga kababayan. So, ang inyo pong partisipasyon ay mahalaga rin dahil binibigyan ninyo ng mukha ang mga datos. Sa bawat sagot ninyo, nagiging malinaw ang tunay na kalagayan ng ating mga komunidad. Ito ang nagsisilbing batayan sa pagplano ng mga programa at pulisiya na tumutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino tulad ng kalusugan, edukasyon at hanap buhay. So tinitiyak din namin ang inyong privacy. Ang lahat ng impormasyong ibibigay ninyo ay mananatiling mahigpit na confidential at gagamitin lamang para sa layuning pang-estadistika alinsunod sa batas ng Data Privacy Law. Maraming salamat po sa pagpaunlak po sa amin ng interview at sa pag-disseminate din po ng aming results ng 2025 NDHS.
Muli, maraming salamat po kay Mr. Chodoro Orteza sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon po. Siya po ang Chief Statistical Specialist mula sa Demographic and Health Statistics Division ng Social Sector Statistics Service ng Philippine Statistics Authority. Salamat din po sa lahat ng kapwa advocates natin sa PSA, lalong-lalo na po kay Mr. Jason Christ Conti na nakapanayam din po natin last year. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ng Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Birthday yata ni Sir Dindo, Jessel. Happy birthday po. Ayan, kahapon yata yan. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson, Ermelita Valdiavilla. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan po, ang datos mula sa 2025 National Demographic and Health Survey ay hindi lamang basta numero. Ito po ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng kababaihang Pilipino. Ipinapakita po ng mga numerong ito na marami pang kailangang gawin upang matiyak na ang lahat ng kababaihan ay ligtas, malusog at namumuhay ng may dignidad. Kaya naman ang hamon sa atin ngayon ay gawing makabuluhan ng mga impormasyong ito at para sa atin po. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino. At mula sa paggawa ng desisyon sa pamahalaan, pagbuo ng mas epektibong polisiya at programa hanggang sa simpleng pakikiisa sa ating komunidad, ang mga datos na ito ay magsisilbi nating gabay. Dahil sa huli, ang bawat hakbang na tinatahak natin tungo sa women empowerment ay hakbang din tungo sa mas inklusibo at maunlad na lipunan para sa lahat. Hanggang sa makamit natin ang tunay na pagkakapantay-pantay. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawa.